Ah, Paano po ba kayo nagsimula po sa pagsusulat ng mga kwentong pambata? Paano ko nagsulat? Ah, College, ang isa kasi sa mga major ko yung creative writing in Filipino. Tapos, pagkatapos, second year ako, nagkaroon ako ng racket na magsulat sa Saranggola Magazine. So, nagsulat ako sa kanila for 2 years. Every month yon. So, nakabuo ako ng mga 24 stories. Yun, nakasulat ako ng higit 24 stories na pambata. Tapos sa creative writing classes ko, ang pinaka-forte ko ay playwriting. Ang playwriting kasi, pareho siya ng pagsulat sa kwentong pambata na very visual. So, palagay ko, yun din yung isa sa nagtulak sa akin para pumunta din dun sa kwentong pambata. Tapos ang MA ko, nung MA ko, ginawa ko ang study ko ay mga kwento ni Lola Basyang. Dahil wala pang gumagawa nun. Teacher ko kasi si Rogelio Sicat. Tapos gumawa ako sa kanya ng isang paper tungkol sa feminist reading ng mga kwento ni Lola Basyang. Tapos nung nag-thesis na ako, namatay na nun si Sir Sicat, sabi ni Ma'am Luna Leto Sicat na bakit hindi ko gawin yung Lola Basyang kasi nagustuhan ng tatay niya yung papel ko at itinabi yun. Lumaki naman ako sa mga kwento ni Lola Basyang dahil sa bahay namin dati may libro na Lola Basyang. Tinuloy ko yung proyekto. So, 3 taon ko ginawa yung MA thesis ko. Hanggang sa bago ko matapos, pagkatapos ko, meron na akong isang libro nun dahil sa nanalo ko ng honorable mention ng PBBY. So, yun yung nagkaroon ako ng unang libro, yung Uhog. Tapos, pagkatapos nun, nung natapos ko yung thesis, inirecommend ako ni Dr. Lumbera para sa Tahanan Books at saka sa Anvil Books para gumawa ng mga kwento ni Lola Basyang. Nauna yung Tahanan Books, yung Makapal na Anthology, pero hindi natuloy kaagad. Mas nauna at natuloy yung project ng Anvil, yung picture books ng mga kwento ni Lola Basyang. So ngayon, meron akong 15 books sa kanila, picture books ng mga kwento ni Lola Basyang at saka isang anthology. Tapos, nung okay na yung tahanan, bumalik ulit sila sa akin, tapos pinagawa ulit sa akin yung anthology. Tapos yung Lola Basyang ang nagtuloy-tuloy na mentor ko sa pagsusulat ng iba-ibang genre. Kasi pagkatapos ng picture books, napansin siya ng PETA, so kinumisyon nila ako para sulatin yung musical ng mga kwento ni Lola Basyang. So ginawa ko yon. Pagkatapos napansin siya ng GMA7, so gumawa kami ng series for GMA7, mga kwento ni Lola Basyang. Tapos, napansin siya ng Ballet Manila. So, may project ako with Ballet Manila na sasayawin nila sa December, imbis na Nutcracker, mga kwento ni Lola Basyang. Tapos, napansin siya ng radio, so ginagawa ko yung project for JESCOM, Malamang Radio Veritas, para sa mga kwento ni Lola Basyang na drama. So, marami ako natutunan dun sa iba't ibang genre. So, from academic research paper hanggang sa creative. Yun. So, gusto kong magsulat para sa mga bata kasi, sincerely, mahal ko yung mga bata. Gusto ko talaga sila. Para sa akin, napaka-honest ng mga bata. Natutuwa ako sa kanila. Pag pinakikinggan ko sila at ang ipagkwentuhan ako, may iba yung artikulasyon nila ng mga logika. At natutuwa ako sa kanila. So, Sa pagsusulat niyo po ng mga kwentong pambata, ano po ba yung mga tinuturo niyo pong limitasyon niyo po sa mga iniiwasan niyo pong mabanggit or yung ginagawa niyo pong paraan ng pagsasalaysay ng mga kwento? Okay. Ang prinsipyo ko sa pagsulat ng mga kwentong pambata, lagi akong gumagabay doon sa hindi mabait ang bata. Kasi matalino siya. So, kung gano'n, may kailangan nang ibigay sa kanya. Kaya yung mga original kong aklat, kung makikita ninyo, halimbawa yung Og-Uhog, sumuong ako dun sa hindi pa nagagawa. Kasi yung Og-Uhog, kadiri yung kwento, tungkol sa isang batang uhugin. Tapos pinag-uusapan yung uhog niya. Inisip ko kasi, ito yung mga hindi natin pinag-uusapan pero nasa kultura Alam mo yun, yung parang lahat tayo dumaan dun sa pinapahid natin sipon sa kamiseta, yung ganyan.
titikman mo yung kulangot mo, di ba? Kasi dahil doon, dahil nga mausisa yung bata, dahil matalino siya, at mula doon natututo siya. Kaya nga natin naiintindihan yung mga adventure, halimbawa ni na Harry Potter, no, na bawal pumunta doon sa Forbidden Forest, pero nagpupunta siya kasi may kailangan siyang matutunan. So, ganun akong klase magkwento. Except for, mga kwento ni Lola Basyang kasi muling pagsasalaysay yan. So, iba rin naman yung take ko doon sa mga kwento ni Lola Basyang dahil sinasaalang-alang ko pa rin yung mga kay Severino Reyes siya. Pero yung malamang sa mga original kong akda, makikita mo talaga na nakakatawa siya, no, napaka-ano ng humor, napaka-fluid ng humor, tsaka ano siya, bata. Yung hindi batang nerd, hindi batang stiff, hindi batang bata. Yun. Kaya ko rin siguro nagawa yung musical na Batang Rizal. No, kasi pinakita ko doon na taong-tao si Jose Rizal ng bata siya, si Pepe. Natatakot, nagkakamali, mayabang, yang aasar, may in love, no, may mga crushes, gano'n. Sa mga kwento pambata po kasi na lumalabas ngayon, medyo sumasabay po kasi sa panahon yung mga topic nila, yung mga pinag-uusapan din. Medyo mas nagiging sensitibo kasi po nasasaklaw na nila yung mga usapang tulad kunyari sa puberty, o kaya yung mga tipong premarital sex. May mga pambatang kwento na po kasi na gano'n. So, nasubukan niyo na po bang gumawa ng... Talaga? Anong kwento yun? Mga kay Ogie Reyes, kay Ogie Rivera po. Dami po. Mga medyo po nag-venture po siya on problems sa rape, gano'n. Meron rin po ako nabasa dati na... Kasi dahil may commission yata sa kanya yun yung sa UNICEF. So may ganun siyang libro. Tapos ngayon yung Sir Optimist tungkol sa, ewan ko, batang abuse data yun. Yun nga po. Tinatanong mo kung nag-venture ako sa ganun. Sa ngayon, parang yung mga... Noon kasing sumali ako sa PBBY at nagkaroon ako ng unang libro. Uso na yan sa Children's Lit. Yung tungkol sa batang autistic, ganyan, sa batang may Down syndrome, sa batang may dyslexia, yan, yung mga ganyan, na pakiramdam ko na very serious. Hindi ako ganon naman na lahat. Pumupunta ako doon sa napakabata nung karanasan. Halimbawa, yung og-uho, yun nga, yung sipon. Pero marami yung nagagawa ito kasi yung pagtuklas mo, dito nagsisimula yung adventure ng bata. Dito rin yung katotohanan nagsasabi na kaya inuuhog yung bata kasi mahina pa yung motor skills niya. Katulad rin ng paghigop ng straw, no, na hindi pa siya marunong humigop ng straw. Kaya hindi pa rin siya masyadong marunong na singhutin yung sipon niya para hindi lumalabas. Yung isa ko rin aklat, yung si Philemon Mamon, tungkol sa isang batang mataba. No, so, magaan pero totoo. Yun yung mga gusto kong puntahan na kwento. Hindi yung mga linya yan ni na Ogie Rivera, Eugene Evasco, yan. Yung mga issues na gano'n. Kanila yun.